Yo, nako, baka nakabilis-bilisan mo. Yo, yamout, yamout. Ang aking yamout. Yo, good day mga pards. At welcome ulit sa ating channel. This araw ba ngayon? January. First day ng taon na ako ay first day vlog na mag-vlog tayo. Ito nga bang magandang pag-usapan sa mga oras na to, no? So pansin ko kasi mga parts, no, wala pa minsan yung ito lang, matapik lang, no? Wala pa minsan yung motor. Wala pa yung motor sa bansa. Ang lalapit ng iba, nakakapag-review na agad sila kahit wala pa yung motor dito, no? At marami na namang bagong motor ngayon na lalabas o lumabas pero wala pa dito sa ating bansang Pilipinas. Sadyang ngayon nakabisit naman yun. So yun nga, maraming nagre-review ng motor na wala pa dito sa ating Pilipinas, no? Tulad ng ay naabangan siguro ng karamihan na NMAX Turbo. Yan. NMAX Turbo. Medyo futuristic talaga yung tsura ng NMAX Turbo na bago ngayon. O nasa ibang bansa na wala din sa Pilipinas. Sa mga review nila ay may mga parang shifting, no? Parang electronic type, tapos mag-shift siguro sa higher gear, mga ganon. Yes. At sigurado pagdating sa Pilipinas, kung sakaling mapunta man yun dito yung motor na yun, mahal nun mga parts. Mura pa rin yung NMAX version 1. Gaano bang cash ng NMAX version 1? Nasa 119. Ang mga bagong motor ngayon na ay mga ABS nasa 130, 130 plus o 140, 150, 160. Yan, depende sa brand. May mga brand kasi talagang high-end ang mga nilang presyo nila. Siyempre, high-end din siguro yung mga parts. Siyempre, sabihin natin the big four natin. Yan, Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha. Yan. Pero karamihan dito sa atin sa Pilipinas, kung mapapansin nyo, no? Karamihan mga Yamaha talaga yung nakikita ko, eh. Mga Yamaha motor, mabilis sa parts. Yan. Tapos siyempre may bago din na motor na ano ba to? Aerox Turbo ba o Aerox Blue something Chevrolet. Maganda rin at mas maganda yung itsura noon dahil based sa aking nakikita yung mga ibang nagre-review about sa motor na yun kahit wala pa rin sa Pinas at di pa natin nasisilayan sa actual o nandito sa Pinas. Ang napansin ko doon, maganda yung headlight niya mga parts. Talagang sports scooter. Tama ba? Sports style. Yun, ganda ng itsura nun. Tapos ano pa ba, yun ang pang nakita ko doon. Hindi ko naman kaya yung i-review yung mga ganong mga scenario, mga motor na wala naman talaga dito, eh, no? Tapos yun nga, nakita ko yung looks, maganda yung looks. Tapos ano pa bang napansin ko doon, yung ano, yung kanyang disc brake na rin sa likod. Yan, may standard version din siguro yun. May mga kada version kasi mga lumalabas na ano yun, no? May standard version, may keyless, mga ganon, mga ganong style ng mga scooter. Yan, may kanya-kanya talagang version. Siyempre pag sa mga ganon, iba-iba talaga ang presyuhan nun. And hopefully okay ang aking mic ngayon. Sa mga high-end naman ng mga motor, yan, katulad ng mga bagong motor, mga namang mga ano yan, brand yan. Minsan kasi inisip natin kung may parts agad, eh, no, pag nasira, no? Lalo na yung bagong NMAX Turbo. NMAX Turbo.
ba? Yung sa electronic type nun, ano kayang mga downside meron yung motor na yun? Ganun kasi ang mga parts eh. Pag sa motor, niisip ko agad yung sabihin nating pangit sa kanya. Yung mga pros and cons yan. Ganun talaga kasi hindi maiwasan minsan na sabihin natin may issue yan. Ultimong mga mamahaling motor eh, may mga issue din yan. Kailangan pinag-iisipan kayo ay bibili ng bagong motor. Teka, medyo nagigip na pipit-pit kami dito ah. Hop, nalaglag sa baba. Oh, traffic ngayon. Check ko naman sa map to. Wala namang traffic ng ganito ah. Nagkaroon ng traffic. Ilang buwan na lang mga parts. December na. Bilis talaga ng panahon. So ngayon, pagdating sa motor, ito pa rin tayo mga parts sa NMAX version 1. At di tayo tulad ng iba na mabilis lang talaga makapagpalit ng unit. At swerte na rin ako dito sa motor na to kasi matagal na sa akin eh, magsi 6 years na this year by June or July, yan 6 years na sa akin tong motor mga parts, yung NMAX na to. Wala pang pinaka major na problema talagang nangyari dito. Yan, titignan ko kung engine refresh natin to, pero okay pa naman ang takbo niya. Wala akong nakikitang pangit sa takbo niya except sa CVT ko. Kasi yung time na naglinis ako ng CVT, yun nga, hindi pa ako nakapagpalit din ng o-ring. Nakabili ako ng box pero o-ring hindi ako nakapagpalit. Nahan tayo. Kulit ng pulang sasakyan eh. Higit-gitak. O-ring pala saka grease seal, di pa ako nakapagpalit. Kaya nakabili ako ng box. Kaya lang nabibili ko naman yung papakinabangan talaga. Tapos di pa rin ako nakapagpalit ng slider piece. Slider piece. Tapos bola, backplate, di pa rin ako napagpalit ng backplate. Di malaman kung saan po pwesto. Tinan mo, nasa gitna siya ng lane. Ang bihira talaga mga sakyan. Ang mga sasakyan nilang hindi nila kayang ipasok sa lane. Ang ibang mga motor naman magulo. Magulo sila, hindi maunawahan kung saan sila po pesto minsan. Hindi nila tinitingnan yung kaliwat kanan nila. Tapos minsan kung saan sila pumaparada. Ito, hindi alam kung saan pupunta. Oh. Hindi lang saan pupunta yung PCX. Oh, ba't yung iba naman nagbabagal? Wow. At masakit na rin ang tagiliran ko na naman dahil nagbuhat ako nung nakaraan. Nagbuhat ng mga basura. Maraming imbak ng basura dyan sa bahay last year. Nahihirapan yung basura maghakot kasi ang dami nga. Dahil talaga mga parts, hilig ko rin yan yung mga pipe, mga pipe na yan, yung mga may ingay. Oh, sige, siksikin mo, nakita mo nakasignal na, una ka pa. Ito, pakaliwa, pero di signal. Ito ng mga style ng mga nagmumotor. Dapat talaga kung sino yung marunong mag-adjust, siya mag-adjust. Pag nakita niya nagsisignal ng ganyan ng isang sasakyan, huwag nang pilitin pang gumilid dyan dahil mapapahamak lang tayo or tayo pa magbabayad.
Kaso lang minsan may mga tangang-tanga katulad kaganina, nakasignal sa ano, nakasignal siya sa kanan tapos di naman pala didiretso sa kanan. Ako tuloy yung istorbo. Diba? Sino tuloy-tuloy tayo, hindi tayo makatuloy-tuloy. Ingay na ng panggilid ko, maluluwang na yung dapat papalitan. Pero nakabili ng box, top box. Hindi, ano rin natin yan, maayos din natin yan. Ito kasi yung construction dito, di pa matapos-tapos. Walang ilaw yung headlight yung nagmamarcha yata yung ano, sasakyan na yun. Ayun no, minsan nasikip dito eh. Yung mga problema yan, yung mga nakaparking sa gilid yan no. Yan, tapos minsan may nagki-clearing naman dito, MMDA. Tapos bumabalik din yung mga ano, na clearing nila, mga labas sa sidewalk. Iba naman dito, naghahantay, waiting. Yan o, yung mga sakyan na yan, yung mga jeep, dapat sa gabi sila nagki-clearing eh. Paspasan mo kuya, iipit tayo dito ng mga animal. Okay na pa nakasignal na tayo pang ano. Tagilid yung jeep o, yung takbo niya, tagilid. Bilang may peso sa kanan dyan o. Style ng mga kakano eh. Okay, no, mukhang ano, back to traffic na mga birds no. Balik sitwasyon na daanan natin ngayon. Yan talaga, balik sitwasyon, sistema sa daanan. Pero ano kayang magandang motor no mga birds no. Hanggang sa ngayon iniisip ko pa rin eh, magandang motor na manual. Wala talaga, wala pa ako maisip. Alam ko namang maraming bago nagsisipaglabasan eh. So ganun pa rin naman, wala akong maisip. Kung Raider maliit pero maganda engine. Sa Sniper napapaisip ako sa Sniper, kung okay bang Sniper. Kasi lang yung sa tropa ko, naka-Sniper siya, yung version 1. Pag inuupuan ko parang naliliitan rin ako. Kaya ganun no, naliliitan tayo. Yan talaga ng mga rider, basta-bastang kumakaliwa. Pwede naman gumamit ng signal light. Yan, ganun tulad yan si kuya, gumagamit ng signal light syempre, di ba? Isa rin to. Aray ko po, ang lalim dun, yung part na yun. Hindi naman nagsisignal light. Just mga professional drive, mga professional yung license ng mga yan ha. Just mahina na rin pala ang MDL ko, pero sa video mukhang malakas. Ganun talaga, tayong maisip na magandang motor. At nasa tao talaga kung anong yung gusto nilang motor no. Dahil wala ako kasi na yung di na ako pa basta-basta pag pumipili talaga ng motor o bibili. Yan, sige, tigitan mo yan. Hindi ka na pwedeng matras dyan. May sasakyan na sa likuran mo eh. Ayaw ko.
Kaninang umaga muntik-muntikan kami kasi sa mga 4 wheels na yan eh. Yung iba naman nakita ko pag naaninag ko sa ano nila, sa window nila, bata yung mga 20 plus, tipong kakuha pa lang ng driver's license. Dapat bawal sa mga highway yung mga ganyan, no? Yan, yung mga ganyan. Pero pag na-disgrasya mo yan, o madisgrasya ka, talo ka eh. Kahit anong side eh, kahit mapabuti ka o mapasama ka, talo ka talaga dyan. Wala kung may lisensya, diba? Yung babayaran yan. Saan tayong mga riders, tayong matitinong riders, wow, matitino yan. Isa yung matitinong riders yung na-apektuhan sa mga ganyan. So yun mga parts, balik tayo sa motor, no? Magpili ng motor, hindi na ako basta dyan. Hindi kasi ako hindi na ako gumagaya sa iba. Karamihan na may bagong unit ng motor, ala sige, kung may pera bili agad. Inaalam ko talaga yung kung sakaling may issue man. Maiba nga pala tayo ng usap ulit. May mall daw dito 24/7 bukas eh. Saan ba yun? May mall daw dito eh 24/7. Ang ganda dito, no? Oh, parang napakalinis ng lugar. Hindi ko alam kung yan, oh. Yan siguro yun, oh. Yan, ang mall. Yun. Hirap din kasi pagpadalos-dalos eh. Ito kasi sa akin yung pagpili ko ng NMAX version 1. Yung unang labas nito talaga. Sabi ko ito yung tatagal sa akin. Kumbaga kahit anong dumating na mga bagong unit ng motor, mas pipiliin ko pa rin yung NMAX P1. Pero kung may pera tayo, pili tayong bago. Pero na-mention ko sa lahat ng na-mention ko sa ibang video ko, gusto kong i-keep to si Mighty sa NMAX version 1 ko dahil para sa akin ito yung isa sa magandang scooter na walang masyadong inarte, like sa mga bagong lumalabas na unit ngayon. Ganun talaga. Ano ng buhay. Sige, pasok ka, pasok. Bilisan mo pagpasok mo. Nagbigay na nga tayo eh. O, pasok ka pa ulit. O, pasok din. Pasok ka pa. Gumit na sa linya yung isang taxi. Hindi tayo makaayos ng linya niyan. Sobrang high-tech ng ibang mga motor, mga parts. Mga motor ba? Minsan hindi balanse yung kuryenteng, hindi na nababalanse yung kuryente. Yan, nagagawan sila dahil sa sobrang dami na ng safety features ng mga motor ngayon, di ba? May ano ba ito? Yung traction control, mga ganun. Kasi yung ABS lang pwede na, sapat na yun. Yan. O kahit walang ABS. Kasi nakapag-drive naman ako ng manual na walang ABS eh, wala namang problema. Nasa ano lang talaga mga parts, nasa rider lang talaga. Yan, attitude. Kumbaga ikaw yung magsisilbing ABS, human ABS. Tapos ikaw rin yung magiging na traction control, human traction control. Ganun dapat. Kasi ikaw yung nagko-control sa motor. Alangan naman yung ABS. Kung ganun, okay din yung may ganun, siyempre, just in case. Pero dapat matutunan talaga ng bawat isa sa atin paano makontrol yung sarili nating motor, hindi yung basta-basta. Mas kaya doon sarado U-turn tayo ng medyo mahaba. At butas-butas dito. So ayun lang siguro for today mga parts. Tamang kwentuhan lang naman to.
kwentuhan lang para sa year 2025. Yes, yeah, 2025 na. At ano kayang mangyayari sa atin this year? Papala rin ba tayo? Babalasin? Bahala na. Just keep riding mga parts, sa mga riders. Yan. So yun lang for today mga parts. Happy New Year. Salamat.